suba yung mga ilang inahan. Kung doon na bitaw ni kinidirekta sila, basta mamatay ang ilang mga katigulangan Hindo, i-cremate nila, daplin rapod niya sa suba. Kunya, kay mahal man, magpa-cremate, nga kanang mahimog yung abo ang tipuok lawas, mahal man ang kahoy ng pangsuk. Kasagaran sa mga kubring Indian, katunga kayo sa ilang mga matay, ang mga cremate, no? Dahil ilabay nila dito sa Ganges River. Sa pagtuo, nagdiretso balik sa ilang Diyos ang kalag niya itong ilabay nila dito sa tubig. Sa laing dapit sa maong taas, no? Na tubig sa India, Ganges River, na ang mga ibutado ng kaligo, gainom sa maong mga. Sumalat sa record na 10,000 lawas sa mga Indian na mga Hindo ang ilabay nila sa maong suba. Matag-adlaw. Try to imagine, no? 10,000 bodies every day. Huwag pa'y labot sa mga hugaw sa tao, mga hugaw sa industriya. Pero ang mga libutadong Hindo maligo sa tubig, dili lang basta maligo o inom kagad sa tubig. Kaya lagi, ma-purify no kuno ilang kalag kung himuon nito. Karon gisusi sa mga eksperto sa mga siyentipiko kung sa epekto sa lawas. Wala mo po epekto, wag mo mga sakit ang mga diputado. Ngano ka? Kapalo ka, kung minsan yun ang nagbuta sa sistema sa mga buta, na nagpahimo niya ito, aron nga ang mga mata sa mga limang tuto. Mas yun silang motoo nga hindi mo ko'y paagi nga iya sa Diyos. Pero unsay atong makatunan ang tulong ang ibuhat nila sa pagmakapurat, makabisa, tingali makahadlok na so. Gihimo nila ni para sa ilang relasyon sa ilang dituhang mga dala. So, kumusta ka sa atong bahay? Kana, nindot ng kapatana, no? Kay atong mga nakaplagan, ang pamatuuran, kung nakabaton man takaroon ng relasyon sa tinuod yun ng persona na mao ang maglalaman sa kanang buta. May mas intense pa yun ang atong tinguha, no? Nga mapabaton dito ang maayo usual na relasyon sa atong maglalaman. Manapagkakantay mo, kung atong iawit, no? Sa Mateo, Kapitulo 5, versikulo 3, no? Sa Kapitulo ni Jesus, malipayon katong may spiritual na panginalan. Mag-iunan nila ang ilang spiritual. Ang pagpatuloy mayong relasyon kang Jehova, sama ang pagkaon na lamian, substansyado, balance, no? Makapalikon sa atong immune system. So kung doon ako tayo malikon, sukod na relasyon sa atong magalala, makapalikon ko natin sa Diyos. Pero bisan pa sa atong presente estado karon, naglagay ng mga tagang-Jehova na 10, 20, 30, 40 ka mga katuigan, at ang mga likaya. Kung sa man ang estado sa atong personal na relasyon kami, utang gihapon ang angay na itong pangalaman. Angay na itong susikot. Sukod bata, no, sa atong maglalalan, doon na ba tayo personal na relasyon kayo? Dihay mga alagad ni Jehova sa karaang kapanahonan sa Biblia, sama ni Enoch ug Minuhi. Ihubit sila nga nagkataw o kanino. Si Abraham, gitawag ni Jehova mismo sa record, akong higal. Ug si David, nag-isip kang Jehova, inon na iyang personal na magkaroon. Nga naman, kay kining upat, kamatinuman ng mga alagad sa karaang ng panahon, nakabatong silang suod na relasyon kanino. Karon, makapalipay, no, kung tagdo na to, kung sa di ay benepisyo, kung nakatay makayong relasyon sa Diyos. Kung sa di ay kayo. Kung katong mga tao, mga tribo, mga organisadong relihiyon, o nagtuko sila itong ilang ipangbuhat na makapalipay ito sa ilang maglalalang, o makapalipay ito sa Diyos na ilang isimba, samot na tanong kay niya, litas ka matukuran. At naging nasalta na kami. Kung sa mag-isgot tayo ng gabi na upat, no, ka mga benepisyo, kung naatay maayong relasyon pa ng kami. Una, Hebrehanon 11:6, dito ba ni Jehova nga Diyos ang pag-ampo sa iyang sinserong mga tao. So, unang benepisyo, once mo communicate ka sa iyong mga hibugmaong na itong mahal, assured ka na tubagon kayo. May experience sa usa ka missionary sa Africa. Siyempre, napalayo siya sa iyang pamilya. Tuwa siya sa na-assign sa dapit na baguhan niya, bago ang
problema, mga tao sa teritoryo, gusto sa inyo niya. Ang inalaktan akong kalipay, muabot matag dili ang nagmatapa ko, ug samtang nag-imusara kong gugol o pipila ka panahon, ubos sa punog bituon na kalamitan, nga naglakaw na tigsulti kang ito. Ato niya, no? Kini nakapasuon nato kayo. Yan na, no? Mga isawan. Personal niyang relasyon sa Diyos, no? I-feel yun niya. Panahon sa kagatiyon sa na maglantaw siya, na walay panganod, hayag ang mga bituon o palandungon niya ang mga lalang sa Diyos. Kung makikistorya sa kang ibubuo niya ang mga concern niya sa iyang assignment, yung na missionary niya ito mga gawin. Nanginan siya ni Hubab, nagbalampuso siya sa iyang assignment. So unang benepisyo, basta natin ang relasyon sa Diyos, dunggon ni Hubab ang atong mga pagkakas. Ang maayong relasyon kang ni Hubab, makapauswag po sa kalitan sa atong tipoy. Matik din ni gisulti sa usa ka single mom dito sa Sweden. Misulat siya sa branch office. Sukad na nag-Bible study ko, iniulit na ko sa akong balay, dili na manimahong sigarilyo. Ako nang ipangga o maayo ang akong anak na babae. Bisag wala ko'y laing trabaho, pareha na gihapon akong trabaho sa miali, gawa pa ko ng Bible study. Pero may bati na ko karon ng murag financially stable na ko. Kaya nga naman, ang iyang kinitaan, iyan naman ang gigamit sa makatawag ng bahay. Ingon pa po siya, nakabato na kong suod ng mga igana sa kongregasyon. Kung makapalikay na, makapahupay ko, makapalikay. Utang na wala na po ma-enjoy niya, itong wala pa kumatong. Gusto ang sa ikaduhang benepisyo, kung natin ay relasyon ng Yehova, kalidad, no, sa atong kinabuhi, uswag. Ikatulo, kaya nakabatong kagkahadlok ang Yehova gumikan sa suod na relasyon. Dili kahadlok na, kung butang kagulo, kuhaon ng atong kasing-kasing sa atong ipanghimo, sa mga tribo, kung dili kahadlok, gumikan sa atong bugma sa Diyos, no? Sama bitaw-bitaw na mahadlok siya ng iyang tratong dalaga, masilok niya, hindi na mutultol sa relasyon niya ang nagtuso kami noon, kaya na-offend siya o nagsiko sa niyang trato na nakiflirt pa siya dahil mga babae, o ang usang kaalagad sa Diyos na nahadlok na maapektahan ang iyang relasyon sa Diyos, magpamping. Usa kung mutangan siya ni Satanas nagtampis ng mga pagpintal, iyan muna ang naon. No? Kung sa may epekto niini sa kongregasyon, kung sa may epekto niini sa ngalan ng Yehova, dili ba madaot ang akong reputasyon? Dili ba madaot ang reputasyon sa akong pamilya? So, malikayan niya ang kalakaw, malikayan niya ang sexual behavior. So, ang ikatulong benepisyo sa pagbatog ng relasyon sa Diyos, mao nga mahadlok ta na mabuhat o gatan at uban ng kami. Kaupat, ang maayong relasyon kami ko bang kasuportan mo. Ka-remember ta itong mga brother, no? Na itong i-highlight ko ilang experience sa last na itong talk, no? Si Charles o si Samuel, katong photo o tutsi. Nga nung iunong mato sila sa usap-usap na hantod kamatayon, ilang natupang ng sitwasyon, no? Na nangilip ang ilang mga kinulis. Wala sila mahadlok, no? Ilang natupang to siya mag-isukon. Okay, katong duha ka brother, mga ansyano sa Kristuhan ang kongregasyon dito sa Rwanda. So sa ito, pahamtong to sila sa Espiritu. Ligpon yun ang ilahang relasyon ng Yehova, masaligod din siya na, hindi man sila luwaso na itong panahon na sila, no? Sa panunduman ni Yehova, titigan sila kayong pinuhanan na sila. Pero diluwas na ni Yehova, kung 25 years after, giriling nila ng experience. Sa unsang paalis sila, nagmaisugon niya itong genocide sa Rwanda, no? Usa, ang ikaupat na benepisyo ay muhatag niya ito kaisog na atubangon kung dili man tampis na pagsulay ako mong katubang kung ano po ka ng kalayon mo na po na paglutos mo atubang ka na maisog. Apat ang sakong pagkabot sa mga relasyon sa Diyos. Nag-ingon ang proverbio religious, pagkiaran niya mga bibiyang gusto. Ang pagkahadlok ang Yehova mao ang sinugdanan sa kaalam ang kahibalo bahin sa usa na naging balaan mao ang pagsagot. Usa doon na rin unong kabutan na anay limuon sa usa para makabaton siya may relasyon sa Diyos.
Una, pagkuhak man kahibalos sa maturan. Dayon pa dapat, no? Ano kahibalo? Kuhan decision. Magpasundayan o pagtuo. Ikaduha. Dili lang kang Jehova, kang Isos, apil sa ilang taganan na alam. 1:16. Dayon makinulsod. Kung sa'yo nalangkit sa pagkinulsod, na bang nasubok ka sa kanino mong binuhatan na walang makapalipay sa Diyos, kung karoon nga nahibaluan na nimo to, manitamo ka ka, nag-init ang Diyos. Dayon ikaw pa conversion. Buti mo, nasabtan mo nga tinindala na iya sa daang sistema, paingon sa kaglagan. Kaya nakasabot ka, nalili kang kakuha kaayuhan ini. Ang kaayuhan na asa, tinuod ng pag-alaga at pagbuhat sa pagbuhat. Mubalik ka sa imong pag-drive, no? Dili nga mo padayon nga na sitwasyon. Mubalik ka, no? May conversion. Dayon ikaw pa, ikalima, ipahinuod na to ang atong kinabuhi pinali personal na pag-aamot ng Jehova. Between Jehovah and you, no? Between Jehovah and us, no? Tali lang ikang Jehova o kanimo na musulti kami amahan, andam na ko sa paghatag sa aming kinabuhi. Huwag ka na privado. Mahibalaan na sa publiko nga nagpahinuod na ka, kung makita ka sa sunod assembly o convention na nagpabautis na ka. Atong di pa na, mga pinasa atong mga Bible study. Kung kinig mga lakana, wala pa rin mga imo. Wala pa ka makasulod sa hintid na relasyon ka sa Diyos na matuntun na ito sa iwasan. Sa ito pa ang segundo, no? Ato pinayin yung paninggamutan ng mga paninggamutan. Sugod sa pagtuon, pagtuo, pag-inulsol, conversion, pagpahinod, dahil pagka-bautismo. Kung di ka daw bautismado, alaga na kami ko pa. Doon na pagkailawak para kinahanglan ng gusto. Importante po ng konsiderahon na pamatanan ng mga iso. Doon na pagkailawak ang kinahanglan pa kang improve sa kalidad sa atong pagkailawak. Sama ng atong mga personal na mga sakinan, bisag mga motor lang na, no? Or mga 4 wheels, na ay preventive maintenance. Kinahanglan po yung atong relasyon ng Jehova na ito di preventive maintenance. So, sigo na ito panahon. Sukod pa ba ni Jehova, no? Hindi mo pa na ito ang mga lugar na makapalipay niya. Atong sunod na wala po. Kung sa'yo nalangkit sa preventive maintenance, ang atong regular na communication kang Jehova, naglangkit o duha ko lang. Kaya sa hulang buhay, makita niyo ang sister, ang batanong sister, ang araw pa ingon sa taas, kaya nung sa siya, nagtampo. Wala siyang kumpensa, no? Isundog niya mga ipamigin na ni Jesus na bisan sa gabi, antes siya mamatay, katong gabi, nagpili niya yung dosi ng mga apostoles, tibuok gabi, yun siyang nanganiyan, no? Sa tabang niya. Wala siya magpakambante na asuot ng mga ng Jehova. Kabangan dito niya. Yan yung gigamit ang mga panahon ni Pahimusgan para na yun si Jehova na kabangan din siya. Di ba maupod na ang nindot kayo na atong paninggamutan, kami basugan mo siya. Samtang ginasusin nato ang atong personal na relasyon ng Jehova kung kuan dali, suod ba ta? Likon ba? Dili man si Jehova musulti nato balik sa milagrosong paagi, malunggan nato po ng iyang tubag. Kung di na ito pasahon ng ito. Usa ka namin kaduhang araw niya, maungan, di unsa sa sister, at anong sister, di basa, o di pamalandong ang pulong rin. Ang pagtuon sa pulong ni Jehova, mahimo po nato din sa atong balay dito. Isang pagpalayan tang pahimulos sa atong mga midweek, weekends ng mga panagkatibong, dagkong mga assembly o mga convention, makahimusla nato ang mga instruksyon, mga kainundong, no, mga tukma sa panahon ng mga members. Ikatulo, dapat natong himuon, mga magpagiyakot ka sa makitang organisasyon. Ang matinuman ng mga lamang ulipon, gahimog din sa ilang papel, no? Gahimog din sa ilang tinudlong, binatag ni Hesus Kristo na atong legal na papel na dumalahon din ang pagkagana o spiritual na pagkaon. Mga bitaw matagkaroon niya, makalumog ito update sa governing body, kung sa'yo mga kausapan, kung sa'yo kandi wala na ito gihimong na murag mayroon tangan, dili na pwede na ito, pero karoon pwede na. Kaya dito ang nila, no? Dito ang nila ang balaang pulong sa Diyos o nagpagiya sila sa Espiritu sa Diyos. O sa di ba sila ang gamit ang organisasyon na? Kaya dapat utang magpagiya, no? Dapat utang mo pasignuno. Kung saan mga changes, kung saan mga kausapan. Kunya, gawas at tungkulo, kailangan
sa iyo, importante yung mga isa. Nag-ingon na ito ang Matthew 6, 14-15. Apil ni sa mga pa, no? Episode 5, no? Sa ministeryo ni Jesus. Si Jesus biglang nagsulti ka na. Tulong ka chapter sa Bible, sa Matthew. Matthew 5, 6, and 7. Nagamit na ninyo ang mga latest episode sa inyong Friday worship. Importante na, no? Kaya ano na, i-upload na nadaan sa governing body para na ito mapahimos lang ahead of time. Isa wala pa kakatamo sa kumasa. Dati may naman ang governing body, ayaw sa nini-download. May kasi kakatambong sa asin. Pero karon nagana na ahead of time. Pahimos lang sa pamilyahan ng Muslim. Kung nagsulti si Jesus, kung di ka kabalong sa iyo, ipon ka pa sa iyo. Sa aking mga Matthew 6, 14-15. Kung sa sukli ang kiling na magkambil yung kasuko, hiluma ang mga iso. Ang ikalima, kukti ang integridad kami ko ba. Kung sa'yo punto din yung iso, kiniakot na yung pagkukot sa integridad, kasagot nila, ang atong pagkamuno mo, iyan ang ikalima. Kinsay mga nindot ni sumbalan ini sa Biblia? Si Jose, si Job, no? Maghukot sa integridad. Ikatulo si Jesus. Isa ng pagkamatayon, di pa matutunan yun ni Jesus na ang iyang loyalty, ang iyang integrity, sa iyan ang Diyos. So, di ba kamalipay ng mga landong yan, mga preventive maintenance din, no? Atong usbon, lima ka, no? Prayer, pagbasa na regular sa pulong ng pa. Kapilan na ng pagtampong sa atong mga tigong, mga assembly. Kaya ginahisgutan man ng mga pasyon ng Biblia. Ngayon, magpabiyata sa matinuman ng mga alalang ulikon, magpabiyata sa makitaan organisasyon. Kinahanglan ko ang pagpapinasayloon, ang ikalima, atong kaniguloon na atong integridad. Iyan ito pa sa tanong. Karon, kung ako na nang nakapot ng isuon, no? Kaya mga butang man ang ikinahanglan para makahupot ang mga relasyon. Kung panahon lang ang magsusi, nawala ba akong relasyon sa Diyos o mas inusuwag ba? Mas nasukod na di o mas doon ako niya. Apil din hindi mga isuon sa makapasukod ay sa akong relasyon kang Jehova. Mauning, mahimo kang mga isip ka mag Sada kong pulo ka ito ngayon. Atong ikatulong artwork. Diha sa artwork, makita niyo yung lain-laing forma sa ministry. Pero ang atong organisasyon na ingon, na ang pinakapangunang gihapon na paagi sa bulo atong pagsangya, mao ang pagbalay-balay. House-to-house ministry. Isang nanalihay public witnessing, nanalihay paggamit sa atong mga latest tools, no? Tingali telephone, informal, ibang ka, street witnessing. Pero ang house-to-house ministry mo, ang gihapon ng Panginoon. Usa, maayot na ang susiko nato kung siya sulat sa matinumanan ng alam ulikon, may labot sa guidelines. Sa kahikayan sa komunikasyon, may labot sa pagsangyaw na balay-balay. Dirita sa audibook, organize to do your will, no? Kaya ihatag mo niya itong mga nahimo ng dibautismadong mga mga para makahibalo sila sa kahikayan kung sa iya kung sa ang pagsangyaw. Ang chapter 5, 35, no? Nangingon, ang committee sa pag-alaga mo mag-aprobar kung asa ang grupo sa pagsangyaw i-assign ang mga magmamagala. Pinsa man yung committee sa pag-alaga. Ang coordinator, secretary at natong service officer. Pero nakingon pa tayo ang para po, ang committee mag-alaga ubos sa direksyon sa tanang ansyano sa kongregasyon. Sa committee, mag-agad po sa dihang mag-meeting ang tibuok lawas, no? Hindi sila nag-desisyon sa ilang kaugalingon, kundi nga ilalog, no? Niya sumpay sa paragraph 38. Ang mga tigdumala hinihimpit, pero ang tanan sa kongregasyon iawhag na magpasakop nila kay kahikayan piningin ko. Ang mga tigdumala manubak ang Jehova sa dihang sa ilang mga lugar. Sila nagrepresentar kaniya o sa iyang sopratikang mga. Gusto kong siya na-involve din ini mga isuon. Kung gusto na itong ipadapat ang diya na mahimok ang mga isip na magbubuhat din ni Jehova,
Nilindili na mag-usap na buluhan kong pagsangyaw sa mga magpasakot dito sa hikaya sa kongregasyon may labot sa grupo pagsangyaw, no? Kung asa ka na-assign ng grupo, kung saan naglawa, kung saan kurasa, okay na siya ang atong sugon, atong suportahan, no? As much as possible, kung mahimo na ito na regular mga tagsimana at sa may tintahan, nga nung i-grupo-grupo mo yung mga isugon, kaya gusto sa organisasyon na masukod na sa atong mga isugon. Sa kalandungan, kung kasagdan na nato ang pipila lang, sila rin magawas, ano pa naman mag-group witness na. Sama na ito pagka-close, no? Sa tanan ng pag-isip. Yung sama ko nato pag-achieve, at kung iingon na maghimo tagtingon ang buluhaton, kung hindi ka regular na makipahin. Hindi ka makakaplag at mga interesado na pwede na tumutulungan. Iingon ko sa chapter 7 hapon sa atong audit na ang katuyuan kung nga nung may meeting for field service 5 to 7 minutes araw may hisbutan ang mga kaitayan sa pagsangyaw, makahinduman ta nagkaroon ang atong paagi is more on conversational na pagiging ko nung sa interest na remind mo na i-remind na ito kung ano na ang meeting for field service kung sa dili ba ito maaghat kung maning kamot kung abot dito pwede nga wala ko magsubok ng meeting for field service kaya kung maabot ka na ulahi hindi na nato masairan ang mga kikayan. No? Bisan sa pag-partner, bisan sa asang teritoryo ng kubihan, kung saan ang pagkubi sa teritoryo. Usahay, makita nato ang atong pagalingon na kasi yung pinanglan ng adjustment na naman. Gusto ang pangutanan, makaupsanan ba tayo? Namuhin mo, sige lang mga kausaban kung nakita nato ang atong pagalingon na mga utang rin. Na pwede pa nato mas masuportahan pa sa iyo para na ang iyahang kalitukan mas organisado. Mas ang ato kong paghimok sa mga utang may labot ang buluhaton na mas mabungahon. Okay, taas na oras niya sa ministeryo at ang oras ng Google, hindi na mahulog ang ato oras sa pagtinulatay, no? Kung tingali kay dugay ang ato ang hindi man kamot ang kung sa ikikayan sa komunikasyon at kung suportahan, makahatag agad ng panahon na gamit na ito diha sa ato pag-ministeryo. Akong ganito ang makapulong yun ang ingon sa outline, no? Kaya kinipagpalit ko nung sa relasyon ako sa Diyos. Buhata pining bulo katunan na masibuton, ayaw pagpasayon sa kaulinan. Self-sacrificing yun eh. Kailangan dito ang sakripisyo. Kailangan dito ang himo. Kung kailangan ang mata sa iyo ang naglawa kay group witnessing natin, kailangan dito ang himo. Mga kausahan. Niya kay teksto, no? Lucas 13:24. Paningkamot pa kayo na makasunod mo sa sigtit na puntahan, kay sultihan mo na ako, daghan ang manimok sa pagsunod. Kapag yun tayo lang ang magaling. So, dili ay kasimple, no? Dili daw pagpasayon sa pag. Kung saan magutang na ano na hisutan, ikap ka, no? Ngunit so, yung atong kagistot. Ang mga tao sa kalibutan gusto kayo na yung relasyon sa Diyos. Higo kayo sila makalilisan ng mabuhat para lang masukot sa maglalala. No? Pero dito sakto. Kita kayo naman ka sa sakto, yung Jesus. Magmahuna-hunaan kita sa atong spiritual na pamilya. Doon na yung mga kaayuhan, no? Kung natin mga relasyon kayo, no? Ang imong mga nalikod din nato, kita ang pabuhat at kautan. Improve ang kalidad sa atong kinabuhi. Doon ko ni humba ang atong mga pagkakas. Na ako tayo ka-iso ng mga atupang sa pagkakas. Ang kakong mga panalangin mga iso na bilat, no? Sa mga atong katapusan ng lagway, atong ipakita. Atong pa sa Salmon 24, so ang katapusang teksto atong basahin natin. Tilawi o tanawa nga si Hubama. Malipayon ang tao ng katapusang. Kasamtangan, sa atong dinatapos ang katapusang bahin ng Diyos, no? Final part of the last days. Kung tilawan, kung tanaw natin ang si Hubama mayo, makasinati ihatang kagkalipay o kagagbawan sa pagkalayan niya. Bisan pagdagang mga magsulita. Pero ang ipasalit ni Jehovah sa mga kalibutan, kung palayo na po siyang tilawan, kung tanawan na siya tinuod din maayo, at tinuod na tinabuhi o ang nahihiyunan na maka-apil sa pag-iwan ng litaan ng paraiso, maka-apil punta sa pagtudlo niya sa binilyon para mga binanaw niya. Talag sa ang pribilina. Dili na ito bubos mahanduraw sa amatang sa kinabuhi.
na atong makahimuslan dito, iandam ni hinuga para sa tanan na lumay suod o maliong relasyon. Kung sa kamataon na to ang ako kawin, unsa ang imong relasyon